For this video, mag-unboxing tayo ngayon ng parcel galing sa Lazada. Ang parcel na ito ay isang smart power inverter. Ang power inverter na ito ginagamit sa sasakyan, no? Pina-plug in dun sa cigarette lighter ng sasakyan. Buksan natin. Dahil wala tayong gunting, gagamit na tayo ng cutter. So ito siya naka-bubble wrap. Okay naman yung pagka-deliver or pagka-ship niya. Wala namang damage. Wala namang yupi. From Yubao. Yubao ba pagbasa nito? Smart power inverter. Ayan, may indication siya. 12 volts to 20 volts. So, itong power inverter na to, ang power niya is nasa 150 watts. So, for safety purposes na rin, ang ipa-plug in natin ng mga electronic gadget ay nasa below 150 watts lang kasi para hindi ma-damage yung ating power inverter. Kasi pag nag-exceed ng 150 watts yung plug in natin sa power inverter, masisira yung ating inverter. So, for safety purposes, ang ipa-plug in nating devices is below 150 watts. So, ang gamit ng power inverter ay pagganahin yung ating mga electronic gadget na nag-work ng 220 volts. Kasi yung output ng cigarette lighter ng sasakyan ay 12 volts lang, no? Kaya, hindi gagana yung ating mga appliances o gadget kung hindi natin gagamitan ng smart power inverter. So, sa box ng inverter na ito, maganda yung box niya. So, dalawa yung box niya. Ito na yung ating Yubao Smart Power Inverter. So, ito yung pina-plug in sa cigarette lighter ng sasakyan. Ito yung sa mga port niya, no, at saka outlet. So, yung easy outlet niya is parang universal, no? Pwedeng mag-plug in ng 3-pin na easy plug or 2-pin na easy plug. Yung circle at saka flat. So, dyan natin ipa-plug in yung ating gadget. At may dalawang USB port din siya, no? 1 ampere sa itaas at 2.1 ampere sa baba. Para sa ating mga smartphone, no? So, pwede tayong mag-charge ng cellphone dyan sa dalawang USB port. Ito yung label niya, yung model 150 watts, input 12 volts, saka AC output niya 220 volts. Casing niya maganda naman, matibay naman, sturdy naman tingnan. Metal yung casing niya. Ito yung exhaust fan para hindi uminit yung electronic component sa loob. So, dahil wala tayong 4-wheel car, so try natin yung inverter gamit tong aking power outlet ng aking motor. Ito yung power outlet ng aking motor. Ito yung power inverter natin. Naka-plug in na yung charger ng laptop natin. Ito. So, ito naman yung laptop. Yan. May LED siya, hindi pa nakailaw. Sa charging port, sa gilid ng charging port, hindi pa nakailaw. Kaya yung power inverter hindi pa rin nakailaw, at saka yung power indicator ng charger ng laptop hindi nakailaw. So, on muna natin yung motor.
Ayan. So, plug in na natin. Plug in na natin yung power inverter natin. So, ayan. Umilaw siya ng red at naging green. So, yung charger ng laptop ay umilaw na rin. Yan. Umilaw na rin ng green. Yan. Saka yung yan. Yung ating charging port, no? Kailaw na yun yung charging lead niya. So, ayan, may power na yung ating inverter. Saka yung lead niya ng charger ng laptop, yan. So, okay, good na yung ating power inverter. Thank you po sa panonood. Maraming salamat.